Inamin ni Jack na ginulo niya ang mga pumatay dahil inaalagaan niya ito. Naghinala si Oscar na ang pagtagas ng hotel ay nagmula kay Stevenson na nakarinig ng mga tawag sa telepono sa pagitan nila ni Picard. Nakahanap si Jack ng kagamitan sa pagsubaybay sa kotse ni Stevie, na nagmumungkahi na gumamit ang kanilang mga kaaway ng parabolic microphones para tiktikan sila. Naalala ni Jack ang kanyang pagkabata nang siya ay iniulat para sa paghagupit sa anak ng isang general, kahit na ito ay pagtatanggol sa sarili. Nagtanim ng sama ng loob ang general sa pagsisikap na mapababa ang ama ni Jack, bawasan ang kanyang sweldo, at ilipat sa Alemanya. Hindi nagustuhan ng kanilang ama si Joe kahit na si Jack ang may kasalanan. Bumalik sa koponan, pinag-aralan nila ang mga damit ni Joe. Kasama sa mga inisyal at numero sa papel ang PH, WB, at SC. Naalala ni Jack ang pag-order ng nabigasyon kasama ang Air National Guard ng Memphis, code area na JW901. Hinanap nila sa garahe ni Pete ang mga file ni Kleiner Gray, ngunit wala. Naghati sila ng mga gawain upang tawagan ang mga numero. Nakipag-ugnayan si Jack sa US Environmental Protection Agency. Naabot ni Roscoe si William Brandt, isang propesor ng ekonomiya sa Princeton, na bumalik mula sa Europa. Tinawag ni Oscar ang economics din ng Colombia, si Propesor Stefani Castillo, na bumalik din mula sa parehong kaganapan. Nagplano si Jack na imbestigahan ang mga institusyong ito dahil ang mga tiwaling agent ng federal ay maaaring mas mapanganib kaysa sa mga propesor. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang kaibigan na si Neg-Alay, isang pinagkakatiwalaang dating sakop ng militar, na hinihiling sa kanya na tingnan ang numero ng EPA na may mga inisyal na AJW sa Memphis. Pagkatapos magtungo sa istasyon ng tren sa paliparan upang sunduin si Molly, nawala ang mga ito sa pagsubaybay sa kanya. Sa paghahanap sa mga file ni Joe, nakita nilang walang laman ang bag. Natagpuan ni Jack si Molly na lubhang nasugatan at duguan. Sa pagkamatay ni Molly, nawala ang kanilang pangunahing clue sa singsing na pamemeki ng pera. Si Jack at ang kanyang koponan ay nagpatuloy sa pagsisiyasat sa mga sunod-sunod na pagpatay at peking singsing. Pagkatapos ng kamatayan ni Molly, napagtanto ni Jack na ang mafia ay maayos na nakaayos at madaling nasubaybayan ang mga impormante. Napagpasyahan nila na ang pulisya ng Margrave ay tiwali, na nakikipagsabuatan sa pagpapatupad ng batas ng Atlanta at Georgia. Kahit na ang mga ahente ng federal ay lumitaw na nakompromiso. Sa kalsada, nakita muli ni Jack ang mahinang aso at hiniling na huminto si Oscar. Alam ni Oscar ang kwento ng aso. Nang dumating ang may-ari, sinuntok siya ni Jack at dinala ang aso. Napangiti si Roscoe, natutuwang makita sina Jack at Oscar na sa wakas ay nagtutulungan pagkatapos ng kanilang mga nakaraang alitan. Pagkatapos ipadala ang aso sa isang kanlungan, pinalayas ni Oscar si Jack sa bahay ni Paul upang kumuha ng bagong kotse, na pinalitan ang luma na puno ng bala. Napansin ni Jack ang bagong sasakyan ni Paul bago bumisita sa sakahan ng bakahan ni Kleiner. Nalilito kung bakit bumili si Kleiner ng napakaraming feed para sa 116 na baka lamang. Bago umalis, nakita ni Jack ang parehong binhi mula sa sapatos ni Paul sa bukid, na nagpapatunay na naroon si Paul. Pagbalik sa istasyon, nakita ni Jack si Roscoe na naglilinis ng kanyang sasakyan, na sinira ng gang ni Kleiner Jr. Sumugod si Jack upang harapin si Kleiner Jr., tinutuya siya bilang isang duwag na may pera at nambubuli sa mga babae. Nang insultuhan ni Kleiner Jr. si Roscoe, tinawag siyang slut, agad siyang inawi ni Jack at ang kanyang mga barkada. Bagamat nalampasan ang bilang ng 3-1, madaling natalo siya ni Jack. Dumating sina Oscar at Roscoe na kumukuha ng kanilang mga baril habang si Kleiner Jr. ay bumunot ng kutsilyo. Nagpakita si Kleiner at sinabihan ang kanyang anak na huminahon. Tinanggihan ni Oscar ang utos ni Kleiner na paalisin si Jack, na nagpapaalala sa kanya na hindi siya sumagot sa sinuman. Inihatid ni Roscoe si Jack palayo matapos sabihin ng isang saksi na si Jack ang nagsimula ng laban. Inamin ni Jack na kumilos siya upang protektahan si Roscoe tulad ng pag-aalaga ni Molly sa kanyang kapatid. Di nagtagal, si Roscoe ay tinanggal ni Mr. Groove dahil sa pagbanggit na ang plaka ni Joe ay tumugma sa inuupahang kotse ng isang bilanggo, kahit na ang kotse ay walang mga plate. Pinaghihinalaan ni Mr. Groove ang investigasyon at nais nitong itigil ito. Bagamat natalo ni Jack si Kleiner Jr., walang sinundan na kaso dahil gusto ni Kleiner na umiwas sa isang pagsubok. Habang naghihintay sa pagbabalik ng mga propesor mula sa Europa, nagpasya si Jack na imbestigahan ang mga listahan ng empleyado at pananalapi ng Kleiner Industries. Naalala niya ang isang talaarawan na iniwan ng yumaong adoptive na ama ni Roscoe, si Gray, at nilagyan ng check ang kahon ng armas na ibinigay sa kanila ni Gray. Sa loob, nakita ni Jack ang isang nakatagong drawer na may susi. Nabanggit ni Roscoe na madalas bumisita si Gray kay Barbara Moseley, na ngayon ay may hawak na isang malaking kahon na iniwan ni Gray. Pinag-aralan nila ang mga talaan.
Nabanggit ni Jack na ang sakahan ni Kleiner ay mayroong 116 na baka. Ngunit bumili ng mas maraming feed kaysa sa kinakailangan. Naalala ni Roscoe, pagod na marinig ang tungkol dito, ang kanyang tiyuhin ay kailangang magulat ng pagmamay-ari ng 120 baka. Pinaghihinalaan ni Jack na pinanatili ni Kleiner ang mga pagbili ng feed sa ibaba lamang ng mga limitasyon sa pag-uulat ng gobyerno, kahit na hindi siya sigurado kung bakit napakaraming feed ang kailangan. Kasama sa mga dokumento ni Gray ang mga detalyado ulat sa pananalapi na nagpapakita ng mga gastos na hindi tumugma sa kita. Sinuhulan ni Kleiner ang halos lahat ng tao sa Margrave para itago ang kanyang lihim na negosyo. Ipinakita ni Jack ang Margrave sa isang mapa na nagha-highlight ng perpektong distribution hub. Ang mga lumang ruta ng estado ay tumawid doon, na nagpapahintulot sa mga truck na lumipat sa pagitan ng mga estado nang walang nakitang pulis. Iminungkahi ni Oscar na pumatay si Kleiner ng mga lihim na agent dahil napigilan ang pagbara ng Coast Guard ang mga pekeng pera sa pagpasok sa US sa loob ng 1 taon. Naghinala sila na ang pera ay gagamitin upang bumili ng isang bagay na mapanganib o makagambala sa ekonomiya ng US at Panama. Habang nagbabasa ng diary ni Gray, nalaman ni Roscoe na ang kanyang adoptive father ay pinatay, hindi isang pagpapakamatay gaya ng kanyang pinaniniwalaan. Nag-flashback ang eksena. Ang batang sina Jack at Joe kasama ang kanilang mga magulang ay sinabihan na humingi ng tawad sa isang pangkalahatang bata. Sumunod si Joe, ngunit tumanggi si Jack. Tiwala na wala siyang ginawang mali. Nang maglaon, nakipag-ugnayan si Nigali kay Jack para sa agarang impormasyon. Lumipat si Jack sa Memphis at nakilala siya sa isang tahimik na restaurant malapit sa isang hotel. Nagtrabaho na ngayon si Nigali sa pribadong sektor at nanatili sa isang magarbong hotel. Habang naglalakad sa parke, nag-aalala si Jack na gumamit ang mga kaaway ng parabolic microphones para tiktikan sila. Si Nigali na isiniwalat na ang mga inisyal ng JW sa listahan ni Joe ay tumutukoy sa investigador na si Jimmy Willicks mula sa EPA na binaril na patay sa bahay. Binansagan ito ng FBI na isang bigong pagnanakaw. Gumamit ang killer ng 9mm pistol at binugbog ang katawan pagkatapos. Nagulat si Jack, ang kaso ay sumasalamin sa pagpatay kay Joe. Si Nigali na hinimok si Jack na makipagkita sa Memphis Couple Coin. Plano nilang makipagkita sa isang impormante na maaaring kilala ang utak sa pagkamatay ni Jimmy. Ang kaso ay nakatali sa nakakalason na polusyon sa Mississippi. Si Nigali na binalaan si Jack na ang mga kriminal ay walang awa at konektado. Nagtanong si Roscoe sa sulok ng mga larawan ng katawan ni Gray. Bagamat pinasyahang bumagsak, naghinala si Roscoe na siya ay namatay mula sa isang suntok. Ang pattern ng sugat ay tumugma sa imprint ng brilyante. Si Jack at Nigali na nakilala ang kanilang impormante sa isang reservoir. Ang lalaki, isang mahilig sa pangingisda, ay nagsabi na ang polusyon ay lumala sa nakaraang taon. Pinaghihinalaan niya ang Clarent Chemical, isang mayamang kumpanya na ngayon ay sarado na. Ang parent company nito ay Kleiner Industries. Bumalik sa Margrave, napagpasyahan ni Jack na pinatay ni Kleiner sina Jimmy at Joe bago nalantad ang kanilang mga kaso ng polusyon. Nagmadali silang makipagkita kay Officer O'Coin. Samantala, sinuntok ni Roscoe si Mr. Groove matapos matuklasan ang dala niyang diamond stick na ginamit para patayin si Gray. Si Oscar, na nabigla, ay nagmamadaling ilabas si Roscoe sa bayan para sa kanyang kaligtasan. Nang gabing iyon, nakilala ni Jack at ang mga ahenteng sina O'Coin at Rebido. Nagplano silang makipagkita sa isang impormante na maaaring maglantad ng katiwalian ng ahente ng federal. Sa isang nightclub, ipinaalam at tinawagan nila ang ahenteng Viking ngunit hindi nila alam ang tunay na pangalan. Inilagay ni Oscar si Roscoe sa isang motel para sa proteksyon matapos siyang utusan ni Mr. Groove na arestuhin. Pinalitan niya si Picard na nagbabantay kay Charlene at sa kanyang mga anak. Tinawag ni Roscoe si Jack, nagbibiro na gusto niyang bugbugin si Mr. Groove bago matapos ang kaso. Si Nigali na ngumiti, naramdaman ang koneksyon ni na Jack at Roscoe. Biglang bumunot ng baril si Rebido kay O'Coin, sa takot sa kanyang buhay. Matapos barilin si O'Coin, tinugis ni Rebido sina Jack at Nigali. Ibinaon nila ang kanilang sasakyan sa isang ilog upang makatakas at nagpasyang maghiwalay. Bumalik si Jack sa Margrave habang patuloy na hinahabol ni Nigali ang Viking ng Memphis. Nang gabing iyon, pumasok si Oscar sa Kleiner Industries. Natagpuan niyang patay ang amo ni Kleiner sa kanyang duguan na upuan sa opisina. Nangangahulugan nito na ang tunay na utak ay isang taong mas makapangyarihan kaysa kay Kleiner. Kinabukasan, ipinakita ni Oscar kay Jack ang larawan ng pagpatay kay Kleiner. Tinukoy ni Jack ang hiwa sa leeg ni Kleiner bilang isang Venezuelan butterfly wound, isang paraan na nagdudulot ng mabilis at pagdurugo ng sabay-sabay. Naghinala si Oscar na si Kleiner ay nakipagtulungan sa mga Venezuelan na, pagod na sa kaguluhan, ay nagpasyang patayin siya.
Noon pa man ay pinaniniwalaan nilang si Kleiner ang utak, ngunit ngayon ay napagtanto nilang ang tunay na salarin ay wala pa rin. Nang maglaon, pumunta si Oscar sa punong tanggapan ng pulisya na nagpapanggap na walang alam tungkol sa pagpatay. Inutusan siya ni Mr. Groove na tumutok sa kaso ni Kleiner at isantabi si Morrison. Sa pag-alis ni Oscar, lumitaw si Kleiner Jr., handang umatake para sa pag-akusa kay Kleiner ng pagpatay. Sa pagsaksi nito, itinigil ni Groove ang investigasyon at binigyan si Oscar ng ilang araw na pahinga. Samantala, bumisita si Jack sa isang workshop para magpakulay ng mga bintana ng kanyang sasakyan. Tatagal ng 3 araw ang proseso, kaya nagbayad siya para humiram ng isa pang sasakyan. Habang naghihintay, binigyan ni Oscar ng mga kamatis si Mosley at tinanong kung bakit siya nanatili sa Margrave sa kabila ng panganib. Tumugon si Mosley sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit nagtrabaho sa isang maliit na bayan ang isang nagtapos sa Harvard tulad ni Oscar. Sa shelter, inatasan ni Picard si Roscoe na bantayan si Charlene at ang kanyang mga anak. Pinaalalahanan niya si Charlene na i-lock ang lahat ng pinto, patayin ang mga ilaw, at huwag gumamit ng furry place habang natutulog. Mula sa tuktok ng burol, pinanood ni Jack at Oscar ang pabrika ni Kleiner. Walang isip na nilero ni Oscar ang kanyang singsing sa kasal habang ipinaliwanag niya na ang kanyang asawa ay namatay dahil sa isang nakamamatay na sakit. Nagulat si Jack na hindi na itama ni Oscar ang chismis na iniwan siya nito. Ipinaliwanag ni Oscar na tahimik siyang namuhay sa itaas ng isang tindahan ng tabako at nagtrabaho sa istasyon bilang pagbabayad sala para kay Sharon. Nakita nila ang pamangkin ni Kleiner na umaakyat sa isang truck, malamang na may dalang pekeng pera. Ang pagbara ng Coast Guard ay nagpahirap sa paghahatid. Sa shelter, sinabi ni Roscoe kay Charlene ang tungkol sa pagkaligtas sa isang aksidente sa pagkabata na ikinamatay ng kanyang mga magulang. Biglang kumislap ang flashlight sa labas, senyales na may nanonood. Binalaan ni Roscoe si Charlene at ang mga bata na tumakas sa kagubatan kung siya ay sumigaw. Sina Oscar at Jack ay nakabuntot sa truck sa Tennessee. Samantala, tinangka ni Roscoe na hulihin ang 2 hitmen na nag-espiya malapit sa bahay, ngunit hindi sinasadyang na-alerto sila. Isang putok ang naganap, binaril ni Roscoe ang isang umaatake sa binti at napahinto ang isang granada sa tamang oras. Sa isang motel, sinuri ni Oscar at Jack ang laman ng truck pagkatapos makatulog ang driver. Umalis sandali ang pamangkin ni Kleiner at nakita nilang walang laman ang truck. Tinawag ni Jack si Professor William Brandt para lang malaman na pinatay siya noong umagang iyon. Kinabukasan, dinala ni Roscoe ang isang nasugatang bata sa kagubatan upang salubungin si Picard. Nagplano si Jack na makipagkita kay Castillo sa isang ligtas na lokasyon. Sa isang kainan, ginamot ni Roscoe ang nasugatang paa ng anak ni Charlene. Inamin ni Charlene na umalis si Paul sa Access Financial mahigit 1 taon na ang nakararaan at alam niya ang tungkol kay Kleiner, ngunit inilihim ito. Si Paul ay tinawag sa Venezuela upang malaman ang tungkol sa mga pangunahing operasyon ng mga kliyente at pananggakwan ng malaking pagtaas. Tinanggap niya at legal na inilipat ang pera na nakalulugod kay Kleiner. Inihayag ni Kleiner na ang gawain ni Paul ay may kinalaman sa legal na pekeng pera. Napaharap si Paul ng 30 taon sa bilangguan at kinailangan niyang sundin ang mga utos. Noong gabing iyon, ikinulong si Paul sa isang kwadra habang ang mga tauhan ni Kleiner ay brutal na pinarusahan ang isang masuweyang lalaki. Naunawaan ni Roscoe ang kalupitan ni Kleiner. Pinulot sila ni Picard na nagtataka kung paano natagpuan ng mga kaaway ang kanilang taguan. Sa isang taxi, muling binasa ni Jack ang clue paper ni Joe. Sa istasyon ng pulisya, napansin ni Jack ang isang pinagkakatiwalaang opisyal sa pamamagitan ng kanyang sapatos. Sa pag-aangkin na isang abogado, hiniling ni Jack na makipagpulong kay Stephanie Castillo, na nasa ilalim ng proteksyon dahil sa mga banta sa kamatayan. Nakilala ni Jack si Castillo, na nakatrabaho ni Joe. Ang kaso ay nagsasangkot ng malawakang operasyon ng pekeng pera sa isang pandaigdigang saklaw. Gumawa si Joe ng isang sistema na halos imposible ang pamemeki sa pamamagitan ng pagkontrol sa espesyal na paggawa ng papel. Isang kumpanya lamang ang lisensyado, ngunit natuklasan ni Joe ang ilegal na produksyon sa Georgia. Napagtanto ni Jack na ang Kleiner Industries ay gumawa ng pekeng pera upang ipadala sa Venezuela, hindi ang kabaligtaran. Bago umalis, hiniling ni Jack kay Castillo na manatiling protektado sa istasyon. Nangako siyang hahanap ng utak at babayaran siya. Pagkatapos ay tinanong ni Jack si Diaz tungkol sa kanyang background sa militar, sa paghula na siya ay isang tenyente ng hukbo batay sa kanyang uniforme. Ipinahayag ni Jack na siya ay isang retiradong Marine Major, hindi isang abogado, ngunit hinihimok na gawin kung ano ang tama. Matapos mawala ang 2 federal na ahente, mga pulis, at ang kanyang kapatid na si Joe, hiniling ni Jack kay Diaz na protektahan si Castillo. Pumayag naman si Diaz. Paglabas ng istasyon, napansin ni Jack na sinusundan siya.
Tumakas siya sa isang eskinita, nakulong ang humahabol, at nanlaban. Kahit laslas sa tiyan, nagawa ni Jack na patayin ang umaatake. Noong gabing iyon, tinalakay ni Stevenson at ng kanyang asawa ang serial murder case. Ang kanilang takot ay lumalaki habang ang mga biktima ay kasama ang mga taong kilala nila. Dumating ang hindi nakikita para sa mga mamamatay tao na nakasuot ng suot na kagamitan upang patayin silang dalawa. Lumipat ang eksena sa paliparan ng Atlanta kung saan naalala ni Jack ang paglipat sa Germany kasama ang kanyang pamilya. Natagpuan nila ang bansa na nakakainip at nakahiwalay, ngunit pinanatili sila ng kanilang ina. Si Joe ay kilala sa kanyang katalinuhan, si Jack sa kanyang lakas. Kinuha ni Oscar si Jack at ibinahagi ang balita mula kay Profesor Castillo, kasama ang pagtatangkang pagpatay ng mga Venezuela. Sa libing ni Kleiner, nagbigay ng respeto si Oscar sa kabila ng mafia ties ni Kleiner. Inakusahan ni Dawson Kleiner si Oscar ng pagpatay. Binalaan ni Oscar si Dawson na kung magpapatuloy ang mga akusasyon ng walang patunay, dalawang Kleiner ang nasa libingan. Inihatid ni Oscar si Jack upang kunin ang kanyang sasakyan mula sa pagawaan. Napansin ni Jack ang isang trabahador na tinatakpan ang isang oil spill ng mga cat litter. Nalaman ni Oscar ang tungkol kay Stevenson at sa mga brutal na pagpaslang ng kanyang asawa na umalangaw sa kapalaran ni Morrison. Naniniwala si Jack na pinahirapan ng mga psychopath si Stevenson bilang parusa, na pinipilit siyang panoorin ang pagpapahirap sa kanyang asawa. Kinumpirma ito ng mga salamin sa eksena. Naghinala si Jack na hindi corrupt si Stevenson, ngunit na-target siya matapos matuklasan ni Dawson ang pagtagas sa isang delivery truck. Nagplano si Jack ng tanghalian kasama si Baker, ang huling matapat na pulis sa Margrave. Sa kabila ng pagkamatay ng kanyang kaibigan, kumain ng normal si Baker. Nagsagawa ng bitag si Jack na nagkunwaring si Baker lang ang pinagkakatiwalaan. Hinala niya si Baker dahil nanatili siyang hindi ginalaw ng paglilinis ni Mr. Grooves. Sinisipan ni Jack si Oscar bilang killer para manatiling tago. Sinabi niya kay Baker na hahanapin niya ang bahay ni Paul para sa ebidensya ng gabing iyon. Mukhang kumbinsido si Baker. Bumili si Jack ng kagamitang pangmilitar at inihanda ang bahay ni Paul. Dumating ang mabagyong panahon nang dumating si Dawson at ang kanyang mga alipors upang patayin siya. Mabilis na pinatay ni Jack ang kanilang driver at dalawang umaatake. Nilabanan niya si Dawson at muntik nang malunod matapos itapon sa pool. Nakabawi si Jack, binaril si Dawson, at nagwagi. Tinawag ni Jack si Roscoe para ibahagi ang mga natuklasan ni Profesor Castillo. Inalis ng mga kriminal ang tinta mula sa mga tunay na perang papel at muling inilimbag ang mga ito bilang mas matataas na denominasyon. Ang trabaho ni Paul ay magbigay ng $1 na perang papel mula sa mga kasino at parking attendant na ipinadala na nakatago sa mga feed truck. Ang basura ng tinta ay nagdumi sa Mississippi River. Napatay nila ang ahente ng kapaligiran na nagtangkang ilantad ang polusyon. Ang sakahan ng baka ay isang panakip. Ang feed ay naproseso sa isang panlinis na nag-alis ng tinta sa mga bill. Ang mga malinis na perang papel ay muling na-print bilang $100 na mga tala sa tunay na mas lumang papel na ginagawang halos perpekto ang mga pekeng papel. Ipinadala ng mga truck ang pera sa Florida para ipamahagi sa Venezuela. Ang kanilang misyon ay maghanap ng patunay na nag-uugnay sa Kleiner Industries sa pamemeki. Iniulat ni Roscoe kay Picard na natuklasan ni Jack ang kaso. Tinawag ni Jack si Oscar para makipagkita sa bahay ni Pete Joblin. Nakita ni Oscar ang tatlong lalaki na sumusulyap sa kanya. Pinayuhan ni Jack si Oscar na gumamit ng malakas na ingay sa TV upang masira ang manipis na pader na naghahati at makatakas sa pagtatangkang pagpatay. Kinaumagahan, kinumpirma ng nasunog na bahay ni Pete na nilayon ng mga umaatake na sirain ang ebidensya. Sinabi ni Jack kay Oscar na pinatay niya si Dawson at 4 na iba pa. Sa pagbabasa ng liham ni Joe, napagtanto ni Jack na tinutukoy ni Jobling ang ama ni Pete. Sa garahe ni Pete, nakita nila ang isang kahon na nakatatak ng Kleiner na naglalaman ng milyon-milyong pekeng pera. Inutusan ni Jack si Oscar na tawagan si Picard at magkita sa run zone ng Kleiner. Maaaring alisin ng ebidensyang ito ang Kleiner Foundation at Mr. Groove. Binalak ni Jack na dalhin ang pera sa Bentley. Sa daan, ibinunyag ni Negali na ang ahente ng FBI na humawak sa pagpatay sa mga ahente sa kapaligiran, si Nitmo, ay nagsabing ito ay isang nabigong pagnanakaw. Bagamat namatay si Nitmo 3 taon na ang nakararaan, aktibo pa rin ang kanyang partner na si Picard sangkot sa mafia kasama sina Kleiner Jr. at Mayor Groove. Sa huli, ang mga utak sa likod ng International Counterfeiting Ring ay sina Kleiner Jr., Mr. Groove, at Picard. Isinakripisyo nila ang kanilang mga federal na karera para sa pera. Ibinunyag ni Kleiner Jr. ang isang video na nagpapakitang ng hostage sina Roscoe, Charlene, at kanyang mga anak. Napilitan si Jack na sundin ang mga utos ni Kleiner Jr. o ipagsapalaran si Roscoe na magdusa sa kapalaran ni Morrison.
Ang kanyang misyon ay dalhin si Paul sa kanila, sa paghihinala na ang kanilang mga pekeng perang papel ay natigil dahil sa mga pagsara ng daanan sa dagat. Habang naghihintay ang mga kliyente ng Venezuelan, nabunyag na pinatay ni Kleiner Jr. ang kanyang sariling ama, hiniwa ang kanyang lalamunan upang protektahan ang ilegal na negosyo, sa paniniwalang ang kanyang ama ay masyadong natatakot na ipagtanggol ito. Kinuha rin ni Kleiner Jr. ang mga tauhan ni Picard para patayin ang ahente ng kapaligiran sa Memphis, Pete Jobling at Molly sa subway. Si Kleiner Jr. mismo ang pumatay kay Joe. Sa kabila ng kanyang galit, nagpigil si Jack. Binaril ni Kleiner si Joe at brutal na sinipa ni Dawson ang kanyang bangkay. Nang malaman ni Kleiner na pinatay ni Kleiner Jr. at Dawson ang hepe ng pulisya na si Morrison, sinubukan niyang ipadala si Kleiner Jr. sa isang mental hospital, ngunit tumanggi si Kleiner Jr. Mas malala pa, binalak ni Mr. Groove na i-frame sina Jack at Joe bilang mastermind. Nilalayon niyang gumawa ng ebidensya na nag-uugnay kay Joe sa trafficking ng droga at armas at akusahan si Jack ng panunuhol ng tiwaling pulis. Sasamahan ni Picard si Jack upang mahanap si Paul na May 24 na oras lamang upang magtagumpay. Kung mabaygo si Jack, papatayin sina Roscoe, Charlene, at ang kanyang mga anak. Lumabas sina Jack at Picard para hanapin si Paul. Inimbitahan ni Jack si Picard sa kanyang karaniwang coffee shop para sa black coffee at peach pie na hindi niya kailanman nagustuhan. Pagkatapos ng tanghalian, nag-aral si Jack ng mapa at pinaghihinalaang nagtatago si Paul sa rehiyon ng Augusta. Nag-alinlangan si Picard sa teorya, at si Jack dahil binalak siyang patayin ni Picard, ngunit naghintay ng tamang sandali. Nang dumating ang kanilang order, nabuhusan ni Jack ng mainit na kape ang pantalon ni Picard at nilaslas ang isang gulong gamit ang tinidor ng cake. Nagpatuloy sila patungo sa Augusta. Samantala, si Oscar ay brutal na binugbog ni Baker, isa sa mga alipores ni Kleiner Jr. Nang gabing iyon, huminto si Jack pagkatapos ng alerto sa brazier ng gulong. Pinagmasdan ng mabuti ni Picard ang pagpapalit ni Jack ng gulong. Saglit, lumaban si Jack at binaril si Picard. Naglaho ang katawan ni Picard sa kalapit na mga palumpong. Ipinagpatuloy ni Jack ang paggamit ng Google Maps para makarating sa isang motel malapit sa terminal ng bus ng Augusta kung saan niya natagpuan si Paul. Sa Kleiner Industries, gumawa ang mafia ng mga pekeng US dollars. Samantala, inilipat ni Mr. Groove ang mga anak ni Charlene sa ibang silid upang matiyak na maayos ang kanilang plano. Madaling nahanap ni Jack si Paul, alam niyang iniiwasan niya ang mga credit card at nagbiyahe sakay ng bus. Sa kaunting pera, nagtago si Paul sa isang murang motel sa ilalim ng pangalang Harrison. Sa bahay ni Paul, ipinaliwanag ni Jack na ang dugo at gulo ay resulta ng mga labanang ipinaglaban doon. Ang layunin niya ay kunin ang truck na ginamit ni Dawson laban sa kanya. Bumalik sa punong tanggapan ng pulisya, kinuha ni Baker ang telepono ni Oscar pagkatapos makatanggap ng mensahe mula kay Jack. Handa nang salakayin ni Jack ang opisina ng detention. Matapos mapatay si Baker ng isang truck, pinalaya ni Jack si Oscar at binuksan ang kabinet ng armas ng opisina. Malapit na ang huling labanan, sumama si Nigel para tumulong. Noong gabing iyon, nagkita ang apat sa bahay ni Mosley para planuhin ang kanilang paglusot sa Kleiner Industries. Sa pag-aaral ng mga blueprint, itinuro ni Jack kung saan na-hostage sina Roscoe at Charlene. Ang mga anak ni Paul ay pinaghiwalay bilang psikolohikal na presyon upang matiyak ang pagsunod. Nang gabing iyon, lumipat ang koponan, sinigali na nag-snip ng mga gwardya mula sa malayo habang si Jack ay naghanda ng gasolina para sa isang sorpresang pag-atake. Nag-armas si Paul para tumulong na iligtas si Roscoe at ang kanyang pamilya. Matapos ang unang pagbaril ni Nigel na patay ni Jack ang isang kain na hinalang gwardya. Nagsindi ng sigarilyo si Oscar, handang mamatay kung kinakailangan. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa mafia compound ni Kleiner. Nagkasagupaan ang mga grupo sa isang matinding putukan. Malapit na tinakpan ang koponan mula sa itaas. Pinabagsak ni Jack at Oscar ang mga kaaway sa malapitang labanan. Iniligtas ni Paul ang kanyang mga anak. Mabangis na nilabanan ni Oscar ang mga kriminal. Pinalaya ni Jack sina Roscoe at Charlene mula sa kanilang mga pagkakapusas. Mahigpit na hinawakan ang linya habang si Charlene ay sumugod sa kanyang pamilya. Isang brutal na labanan ang sumiklab sa pagitan nina Oscar at Picard na nakaligtas. Hinabol ni Roscoe si Mr. Groove na inihayag siya bilang pumatay kay Gray. Pinatay ni Oscar si Picard at nakahanap ng paghihiganti si Roscoe. Pagkatapos makatakas sa pabrika, tanging sina Jack at Kleiner Jr. ang natitira upang makaabala kay Kleiner Jr. Nagbukas si Jack ng pagkainan sa mga baka. Nang magambala si Kleiner Jr., sumalakay si Jack mula sa likuran. Pagkatapos ng isang matinding labanan, sinunog ni Jack ang utak sa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa pabrika. Ligtas na nakatakas si Jack at sinalubong siya ng yakap ni Roscoe.
Pagkatapos ng isang romantikong gabi, naalala ni Jack ang kanyang nakaraan. Sa duty, pinatawag sila ni Joe sa bahay dahil lumalala ang sakit ng kanilang ina. Sinabihan ni Joe si Jack na huwag umiyak. Ang kanilang ina ay tumanggi sa ekspertong paggamot, sinabi na makita ang kanyang mga anak na lalaki na lumaki ay sapat na. Alam niyang sinaktan ni Jack si Curtis noong teenager, ngunit sinisi ni Joe na protektahan si Jack. Bago mamatay, binigyan ng kanilang ina si Jack ng mainit na medalya mula sa kanilang lolo, na sumisimbolo sa katapangan. Iyon ang huling alaala ni Jack sa kanya, at umiyak siya sa unang pagkakataon. Sa downtown Margrave, nagbahagi sina Jack at Roscoe ng huling pag-uusap. Kinailangang mawala si Jack habang nagsara ang FBI at pulis. Nagplano siyang gumala, itatayo muli ni Roscoe ang kanyang bayan. Ibinigay ni Jack kay Roscoe ang kanyang personal na numero at iminungkahing na tumakbo siya bilang alkalde. Pumayag naman siya at nagsalo sila ng halik. Inampon ni Oscar ang asong iniligtas ni Jack. Sa kainan, ang mga matandang magkaibigan na sina Oscar at Jack ay sumang-ayon na umalis sa bayan. Bumalik si Oscar sa Boston para tuparin ang hiling ng kanyang yumaong asawa. Pinangalanan niya ang asong Jack. Sa wakas, nasiyahan si Jack sa peach pie. Ibinaon ni Jack ang medalya ng digmaan malapit sa pinagpahingahan ni Joe at lumakad palayo upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay.